Magandang buhay everyone! Ito na naman si Johnny B para sa ibang episode naman ng podcast ni Idol. Welcome to the show! At ngayong araw na to may makakapanayam tayo. Very exciting ito dahil ang pupugi ng ating mga guest. Ladies and gentlemen, sila ay binansagan bilang climber, mountaineer, and basta maraming near. O, having you near me, pwede. Welcome to the show, Geno and Miguel. Hello, good afternoon sa ating listeners and viewers. Afternoon. Lapit mo, mic mo. Masyado kang nahihiya. Huwag ka masyadong mahiya. Yun. Okay. Kamusta naman kayo? Ayos naman. Ayos naman. Okay naman, excited. Excited ka Excited? ba? Parang hindi Oo. alata. Excited ka ba talaga? Excited. Ikaw, Geno, ilang bundok na ang naakyat ng bundok ha? Okay. Bukod doon sa bundok na literal. Noong nagsisimula pa lang ako, I keep this notepad sa aking kwarto. Dinilista ko talaga yung mga bundok na inaakyat ko. Kasi parang ano yan bucket list ng mga hikers yan Fantasy mo ba yun? More of pangarap. Parang gusto ko to akyatin. Sa isang linggo, ito yung mga naakyat ko. Kaso nawala yung notepad ko. So, simula nun, hindi ko na binilang talaga. In-enjoy ko na lang umakyat. Ano yung pinakaunang bundok na naakyat mo? So, ano yun? 2016 sa Mount Talamitam, Batangas. Talaga? Ilang araw? Gabi? Ano lang, one day lang yun. Talagang beginner pa ako. Talaga? Init na init ako, dehydrated, gutom na gutom, sunog na sunog. Oo. Grabe experience talaga pag first time. Oo, masakit talaga. Masakit. Pag first time. Oo. Oo. Pero enjoy. Oo naman. Kaya naulit, di ba? Oh, pero may mga kasama kayo ibang ano doon, no? Madami. Parang Madami. masaya mag-hike. Totoo, kapag may kasama. marami kang kausap, marami kang mga magiging close. Kasi you get to share this experience Tama. with them. Oo. Saya. Dala ka lang talaga lagi ng ng Pampainit. kasali na yun. Malamig sa taas Oo. Oo. Si Miguel kasi mukhang laging nilalamig dito Oo. Hindi naman masyado. Medyo umiinit na rin. Talaga. Sanay na sa Kasi lamig. yung mga tawa mo, parang parang sanay na sanay, no? Pero Medyo totoo yun? na pampainit. Hindi. Totoo talaga na kailangan malinis bago kayo umalis doon sa campsite. Totoo yun. Kailangan wala kayong iiwan kahit ano. So, Kasi walang bakas. walang bakas. So, friends lang. Leave no trace. Saan yung first time mo na Ako ang first inakyat? Bukod doon sa mga madalas mong akyatin. yung first hike ko ay sa Quezon, yung Quezon Province. Mount Cristobal. Oo. Tinatawag nito. Ilang days yun? Ilang araw? Ilang gabi? Overnight lang yun. Okay. Oo. Pero yung mga kasama ko noon from ano pa kami noon, teenagers pa kami noon. Medyo matagal. Guided kami ng mga Ano yung seniors namin. experience ng una? Ano ba? Parang di mo ma-explain na sobrang pagod ka, na gutom. Sobrang mahirap. Hindi ka ba nagsisi? Bakit ka sumali pa? Sa una mararamdaman mo yan. Pagsisisi, ba't ako nandito? Oh. Bakit ko ginawa to? Sarap-sarap manood na lang sa bahay. Umupo, ganyan. Sumama pa ako dito. Pero pagkatapos nun, sarap pag natapos mo. Parang masarap makapagpahinga talaga ka ng... pag natapos mo. Lahat ng masarap, uulitin mo. Di ba? Tama. Pero yung iniisip ko, naisip mo na rin. Naisip ko na rin, parang ganun din yan. Tuloy ko na sana yung sasabihin ko Kaya lang, kailangan ko magpigil Pero gusto ko din parang sumama next time. Bakit hindi? Pero iba na inaakyat ko ngayon Parang mas masarap sumama doon. Oo. Sa inyo na Sumama lang ka kami. sa akin. Sa inyo na lang kami sasama. Oo nga. Kaya nga, sabi ko naman sa'yo Pero sa ngayon, ay puspusan na yung preparation ninyo. Bakit kayo pumasok sa trabaho niyo yung pagiging climber or mountaineer? Ano ba nakain nyo? Nakakapagod naman, wala namang sweldo. Well, medyo cliche. Cliche? Pero iba yung tawag ng bundok Talaga. Oo, iba Parang kahit Iba-iba yung tawag ng mga engkanto, mga duwende, ganon. parang sinasabi lang niya sa akin na Parang mo sinasabi ako. sa tinga mo,
balik ka dito, ganyan. Balik ka dito. Oo, Akyatin balik ka mo dito, ako, may mga ganon. bago dito, ganyan. Oo. Oo. Parang ganun din dahil, parang yung hinahanap mo na Oo. sarap. Talaga. Kasi ano siya paghahandaan mo, paghihirapan Oo. mo, 'di ba? Yung journey na tatahakin mo tapos magsasucceed ka. Talaga. Ang dami mong matututunan, tapos Oo. bababa ka na naman. So hanap May natutunan ka ba? napakadami. And Ano natutunan mo doon? yung learning for me, I think that's the most exciting Kagaya part. ng Siguro tinuruan ko paano madaliin. kung paano Madaliin pagluto kasi lata lang yung pinanlutuan. isa yun sa mga Diba? experiences, pero yun nga, how to survive, Mm. how to prolong your supplies, Mm. mga ganyan. Ang daming pwedeng matutunan talaga sa Talaga? pamumundok. Ikaw, Miguel, na-try mo na magnakaw ng manok doon? Yung Medyo, totoo. hindi pa. Ah, Hindi pa. kasi makakakilala ko Oo. na-try nila eh. We make sure na lagi kami may baon. Mm. At siguro, baka merong ibang mga mountaineers din kami makakasama. Baka kulangin sa pagkain. Meron din kami extra for emergency. Mm. Oo, so, hindi na namin kailangan Tapos ang magnakaw ng manok. mahal-mahal pa naman ng mga bilihin doon sa taas. Kasi may mga nagtitinda doon, kaya lang binibili din sa baba. O Kaya- sobrang mahal. Lalo na yung mga agua de patranta. Sobrang doble. Di ba? Isipin mo yung bilog, magkano? Wala pang 100 yan. Pag nasa taas, 300 na. Na pati yung yung mga chichirya. Ano yung hindi mo makalimutan na parang gusto mo nang sumuko? Ayaw mo na. Hindi ka ba nahulog, nakagat ng ahas, or napalo ng mga engkanto? Naayaw ko na. Nasubukan ko ng mag-hike ng siguro more than 24 hours. Walang kain. Walang kain, walang inom ng tubig. Ano yun? Parang, paano nangyari nag-survive ka? Hindi ka ba nahimatay? Nasa medyo mataas na part na kasi yun. So So, wala nang atrasan. wala nang atrasan. Ang option ko na lang is gumalaw at makababa. And yung thought na yun is what kept me going. Hindi ka ba umiyak? Hindi ka ba tumawag sa tatay mo? Or, Maraming Lord, times mag-survive na lang ganun. ako. Ganun. Maraming times na gano'n na kina-question ko na rin na ba't Alin ba- yung masakit? Yung hiwalayan ng girlfriend or yung nandoon sa taas na walang pagkain? Para sa akin, pinaka-masakit at pinaka-challenging part talaga is yung loneliness. Loneliness. Homesickness. Mm, Kasi malayo ako sa family ko, sa girlfriend ko malayo ako. ayun na. Diba? And nandun kami for months. So, wala ka naman tinatago sa girlfriend mo? Wala. Wala. Pareho tayo. Mabait din ako eh. Ay, nako. Ang ganda ng salamin ko dun sa sa Oo. monitor. Kaya nga eh. Si Miguel kasi, yung tawa ni Miguel, parang eh. Sa isang araw, ilang kilo ng bigas nakakain mo pag nasa taas? Binabudget nyo ba? Kailangan budgeting kasi Pag may kamote saging, option na yun. Pampaprolong yun, di ba? Tsaka kailangan ng katawan, yung kamote saging, di ba? kailangan mo rin talaga kumain ng kumain. Pero hindi ka pwedeng maging matakaw pagdating mo sa bundok kasi bubuhatin mo yung paakyat eh. Oo nga, no? So, medyo magda-diet ka lang konti pero kung gusto mo talagang kumain ng kumain, magsasakripisyo ka, bubuhatin mo yan. Pero it's either isa-sacrifice mo pagkain mo para magaan ang pag-akyat mo or maging matakaw ka pero mabigat yung bitbit mo. Talaga. Na-try mo na umakyat na mabigat yung dibdib mo kaysa sa akyat? Dibdib ko? Oo. Maraming beses na rin pero Yung tipong umakyat ka, mas mabigat yung dala ng dibdib mo kaysa yung bitbit mo. meron na siguro, paano ko ba Talaga. sasabihin? Oo. Iniwan ka ng girlfriend mo? Siguro nahuli ka, no? Nahuli ka? Hindi naman ako nahuli. Leave no trace nga eh. Kaya nga. Oo, pero karamihan siguro mga nakakasama ko ganyan, yung gusto umakyat ng bundok para ma-release yung pain nung nasa dibdib nila, sabi nilang ganun. Ayoko na, break na kami, ganyan. Ganyan. Kasi wala kang time sa akin. Mm-mm. Mas may time ka doon sa kasama mo sa hiking. Karamihan ganyan, mga nakakasabay namin. Yung gusto makamove on, aakit ako ng bundok, para mas masakit yung maramdaman ko physically, mawala yung pain sa dibdib ko.
Tapos nung nalasing ka, Ayun na. bumalik. Ayan na. Nagkaroon ulit ng bagong problema. Kasi di ba, may may mga agot pa tarantana bit-bit kayo, di ba? Lalo na pag may nagsimulan ng gitara doon. Oo. Tapos may tambul-tambul na. Yari na, hindi pa na rasta-rasta kayo doon. Oo, yan. Paborito namin No. yan. Tugtugan, kantahan. Go, woman, oh cry. Mga jam. O di ba? Yung mga ganun, yung pang... Ang sarap naman kasi talaga uminom doon sa bundok. Malamig. Oo, kami nga, Mallorca dati, tinitira kami sa bundok eh. Kasi, di mo mafe-feel yung Oo. parang yung parang anghang. Mm-mm. Dahil malamig. Oo nga. Nakakainit din siya, tsaka nakakasaya. Lalo ng na, kwentuhan. gumaganda yung kaharap mo. Pagka umiinit ka na. Mm. Pero, Miguel, nagkasala ka na. Dahil sa pag-aakyat-akyat. Meron na rin. Nagkasala. Oo. Meron na rin, patawarin nyo. Wag ko na lang sabihin. Wag ko lang itanong kay Jeno para Oo. para safe. Oo. Ah. Ayun, nagkasala na siguro ako. Pero I think kasama rin yun sa sa proseso ng ng pag-mountaineering, no? Iniiwasan namin pero yun nga, tao rin naman tayo. Kaya- Parang ano rin yan. Kaya, yan yung gusto ko sa iyo. Oo. Parang kayo, sir. Nagkasala na rin ba kayo? Alam mo kasi masarap talaga yung yung Graham pagka Okay. Oo. Ganun. Anong ginawa mo? Naging kayo? Or pagbaba nyo, hindi na ulit? Merong naging kami, merong... Talaga? Oo. Mabait naman po akong tao. Talagang okay, sana nakatulong ako sa iyo. Sana naibsan ko yung sakit na nararamdaman mo sa dibdib mo. Oo. Okay. Mukhang masaya naman. Satisfied naman siya. Ikaw, Jeno, na-encounter mo na may ina-appreciate ka na kasama mo sa pag-akyat? Oo naman. Na-appreciate ko yung mga taong tinutulungan din. Ibang climbers. Ganyan. Yung mga tumutulong sa camp pag nagluluto kami, yung mga may initiative mag-lead ng hike, tsaka yung minsan may mga nagme-medic sa amin. Naisip mo ba naisip ko? Parang naisip ko. Naisip mo? Oo. Safe na lang natin, no? Oo. Kasi, Safe lang tayo. kaya nga. Yun yung gusto ko sa'yo. Safe lang. Safe lang. Safety first. Oo, tama. Safety Tama talaga. first. Ano yung pinaka matayog na bundok yung naakyat mo? Pinakamatayog. Dito sa Philippines, yung tinatawag nilang Mount Giting-Giting. Iting-iting. Giting-Giting sa Romblon. Iting-iting? Giting-Giting. Giting-giting? Giting-Giting. Sorry. Giting-giting. Giting-Giting. Parang ano ba? Ilonggo o Hiligay nun term for yung... Saan yan? Romblon. Romblon. Ano sila? Parang Tagalog naman sila siguro, pero may halo. Oo, may halo. Ilang araw yun inakyat nyo? Pwede siyang gawing 3 days or overnight. Pwede din. Mataas ha? Mataas siya. Literal. Medyo challenging yung Challenging niya. siya. Yung daan. Kasi Oo. talagang rock climbing. Oo. Ay, grabe. No? Oo. Pero yun nga. Pero sa pagiging matayog, talagang grand talaga siyang ganda. Literal. Puno, may mga challenges din. Ganda. Very tough. Ito. Grabe, no? So parang pag umakyat ka doon, kalimutan mo muna kung sino ka. Ang importante, makasurvive ka. Tama. At Oo. yung mga ibang hikers na nakaakyat Oo. na dito, alam nila yon na itong bundok na to, Mm-mm. talagang naturuan din sila. Mm. Pero sa ibang bansa naman, Naturukan? naturuan. Naturuan pala. Ah, Kala ko naturukan eh. yun. Pero sa ibang bansa, yung nakaakyat na ako ng 8,000 Anong meters, bansa yung naakyatan mo na sobrang taas din? Nepal. Nepal. Oo. So, ibig sabihin nakapunta ka na ng Everest? Dun sa base camp pa lang. Sa base camp pa lang. Saka yung mga, mga Kasi papunta na tayo sa Everest mamaya, yung usapan natin. Oo, may yung mga malalapit na. Parang mga So, ibig kapitbahay sabihin, na peaks. ano na rin yun? Sobrang taas na rin yun. Taas na rin. Mataas na din. Ay, Oo. Diyos mio, Marimar. Mm. Talaga? Ikaw, Gel, ano yung pinakamataas na naakyat mo? So far, pinakamataas ko yung sa inakyat ko last November. 6,900 meters. Oh? Doon din sa Nepal.
mapapansin nyo, medyo madalas na rin kami sa Mm. Nepal kasi yun nga, nandun yung mga halos lahat ng matataas na bundok sa Mm. buong mundo. Andyan yung Everest, andyan, marami magkakadikit yan. So, yun yung parang lagi naming preparation. Oh, total, na-mention na natin yung Mount Everest. So, balita ko may representative yung Pilipinas sa Mount Everest, tama? Tama. Tama. Yun. Isang karangalan na naman yan pag nanalo kayo, no? So, kayo yun. Opo. Ay, salamat naman. So, ano plano nyo? Ah, Ano yung mga preparations? Okay. Yung preparations namin, actually, nag-start na yan last year na umakyat kami ng peaks. Mm-mm. Nag-try kami ng mga technical peaks. Ayan, para masana yung katawan namin. Mm. Natutulog kami sa mga matataas na camp. Mm-mm. Yan. Pero ngayon, nasa final stretch na kami. So, more of yung... So, ilan kayo lahat? kaming Filipino climbers, kaming dalawa lang ni Miguel. Pero we have a So, whole ano pangalan ng team nyo? Philippine 14 Peaks Expedition Team. Okay. Yes. So we have a team with us na tumutulong din sa amin. Mga Pinoy din. Mga Pinoy din. Na doon nakabase. Dito din sa Philippines. Okay. Mm-mm. So yung tumutulong sa amin sa marketing, ganyan. Yung may manager din kami. Mm-mm. Pero dun sa Everest region meron na talaga kaming expedition team doon. Okay. So, hindi ba kayo natakot? Hindi nyo ba nabasa even before na ang dami na missing sa Mount Everest? hindi naman kasi may konting takot pero yung takot na yan is napaghahandaan naman. Mm-mm. So yung danger lang sa Everest is halimbawa hinati namin sa dalawa yan yung danger by act of nature, yan yung tinatawag na avalanche, yung mga pagguho, tapos yung bad weather, yan yung una, no? Tapos yung susunod is yung Physical condition. physical condition. Mm-mm. So sa physical condition, okay naman kaming pareho. And yung sa force of nature naman, ngayon kasi medyo marami ng device, no? Marami ng forecasting system. At saka para ma-check. may mga stationary na doon. Meron po. Tama? Meron. Halimbawa, kailangan nyo munang mag-medical assistant, gano'n. Yes. May May mga mga camp rescue na. naman. Meron Oo. naman. So, dito sa Pilipinas, kailan po kayo babiyahe para umakyat? Ang official start ng expedition namin, April 14. Next month? Yes. Ay, hindi. Next month. Next month. Yes. So, how long would it take pag nandun na kayo sa bundok? So normally it takes 10 days? around 60 days. What? Kasi, Ano, kasali pa baba na? That's the shortest. Usually, Teka lang, yung paakyat, ilang araw yun? medyo matagal. Aabutin kami ng, paakyat lang ng base camp, naabot kami ng halos 2 linggo. Oh my goodness. As in, ganun kataas pala yung Opo. I was thinking na Mount Fuji yung parang mataas. Hindi po, kasi medyo malaking bundok talaga ang Everest. So, kailangan maglakad ng napakalayo para makarating pa lang. Doon sa pinakapaanan pa lang. So siguro yung base camp, isipin mo na lang siya, parang almost twice as Mount Apo. Yung Yung highest. base camp niya. Yung Yes. taas. Ay, grabe, no? Almost twice. Inisip ko pa lang, paano ko huminga doon? Baka, kasi the more nasa taas na kayo, nagiging Minipis. maliit na lang yung breathing ninyo, portion. Na parang hinahabol nyo, di ba? O yung dito pa nga lang, pag lumalangoy tayo sa tubig, di ba? The more na lumalalim, nagkakaroon tayo na nakukompress yung body natin. So, napaghandaan nyo ba yun? Yes. Yung ganyan? So, Paano yung pinaghandaan? so kaya siya umaabot ng 60 days. Parang that's the safest time frame kasi. Kaya siya umabot ng gano'n kasi sinasanay natin yung katawan natin na mag-adjust doon sa conditions sa bundok. So, ano yung mga training na ina-undergo nyo? So, the usual lang yung akyat kami, matutulog, tapos bababa. So, Oo. habang tumatagal, mas nag-expand yung baga namin. Nasasanay sa manipis na oxygen. Okay. Ganyan. So, more on, siguro ang best training for mountain is mountain climbing din. So kami, before kami umakyat dito sa Everest, no,
meron na kami experience before na slowly pataas ng pataas hanggang sa confident na kaming marating yung tuktok ng Everest. So medyo Competition ba yan? hindi siya competition, pero ito ay parang May recognition. meron din sa network ng mga mountaineering sa buong Oo. mundo. Kasi Everest to, kumbaga highest to. Ito yung pinnacle ng So, mountaineering. ibig sabihin, pag naakyat nyo yan, hindi na kayo aakyat ulit. Kasi yun na yung pinaka-proudest thing na nagawa nyo sa buhay nyo. Depende. Di ba? Depende. May mataas ba sa Nepal? Wala na. Yun, Yun ang ang, highest. yun ang pinakamataas. Sa Pero buong mundo, Everest na yung Ever- pinakamataas. Everest Mm. na. O, di ba? Pag umakyat kayo sa Fuji, Apo, wala na, mani-mani na lang. Pero yung sinabi ko nga sa'yo kanina parang akyatin namin ang Mount Everest. Pero iba pa rin yung tawag ng bundok eh. Oo. Kahit saang bundok yan. Diba? Ako, share ko lang, no. Sa Everest region, 21 times na ako nakarating dyan. Oo. So, pabalik-balik ako dyan. Kasi Doon lang sa base camp. sa base camp. So, Mm. yun yung parang preparations. Oo. Tapos, pero meron din ako mga inakyat na ibang bundok dyan na matataas. Na mas taas-taas konti. Mas mataas na konti para sa, minsan, Kumbaga parang pa-ascend ka ng pa-ascend, Oo, pina-practice yan. nyo. yan ang proseso Oo. ng pag-akyat. Hanggang sa masanay na yung katawan nyo. Katawan. Oo. Kasi kung pag dire-diretso ka Hindi din, first pwede. time mo, baka Mm. hindi ko umabot doon sa isang araw. Himatay ka na. Oh, yun ang Isa sa mga causes ng yun. ng mga naman. Casualties. Oo. So, paano yan? Pag aakyat kayo, tapos nag-snow. That's normal naman. Oo. Pero may mga gamit naman kami Oo. na to keep us warm, Mm-mm. comfortable. Kasi, ayon sa research, the more kasi na umaakyat kayo tapos nag-snow pa, the more nakukompress yung hininga nyo. Lumiliit yung baga nyo. Oh, may possibility na ganun kasi medyo malamig, ganyan. Mm. Pero ang pinakamahirap niyan pagka nag-snow is pag mataas ang snow. Oo. Minsan hanggang baywang. Oo, hanggang bewang. pahirapan, no? Oo. Lulubog ka para kang So, inahinay talaga. para kang dumadaan sa putik Oo, na lumulubog. Sobrang So, hirap yun yung to. dagdag na challenge sa kanya. Oo. Pero na-try nyo na doon sa base camp Na-try na Na-try namin na sa ibang na peaks. sobrang taas ng snow. So, paano pag naglakad kayo, talagang pahirapan. Mahirap. Oo. Yun yung dagdag challenge sa kanya. Pero yun nga, pinaghandaan na namin to. Kung sakali mang merong experience kami na merong dumating sa amin na snow na ganun Pag ulit. nakaakyat kayo doon, kayo na yung magiging trainer dito sa Pilipinas. Marami na ba nakaakyat dito? Sa ngayon, I think parang ilan pa lang? 8? 8 pa lang yata. 8. So, Oo. isa na kayo sa Oo. magko-contribute Yung para last, matrain yung mga gustong maabot din yung... Yung last maabot kasi na Filipino team na nag-summit na Mount Everest, that's 18 years ago pa. din. Oh, pero naakyat naman nila Yes, yes. successfully. Yes. Ayos. Pero pinagandaan din nila. Yes, of course. So, paano yung funds ninyo dyan? Is it on your own pocket or you have sponsors? Actually, nung nag-train pa lang kami, Mm. parang naman namin yun, personal na eh. Pero ngayon medyo, May mga nag-pledge. meron naman. So, Oo. pero continuous effort siya na humihingi kami ng support talaga. Kasi medyo mabigat nga yung financial okay. challenge. Oo, syempre. Oo. Diyos ko, allowance pa lang, Oo. from ticket pa lang. Yung mahal pa naman ng ticket, lalo na pag medyo gahol sa oras. Yung pagkuha nyo, pag-book. Siguro Plus hotel nyo pa, yung ticket. food nyo pa. Oo. Mahal nga. Oo. So siguro kung mag-stay kayo ng ilang araw doon, at least meron kayong tig 500 per head. 500 will do. Kung isang buwan kayo doon. 500 per pesos? Okay. O 500K? 500K. Oo, kasi ticket, accommodation, food. More than. More than. Di ba? Sabi ko sa'yo eh. Aabot, sabihin ko ba yung presyo? Sige nga, sabihin mo. Aabot ng 4M isang tao. Ay, naku, sakit sa bangs. Grabe yung hobby na to, no? Medyo magastos. Todo na to. Grabe, Pero no? saan pa nga ba ang punta namin kung hindi Doon din naman eh. doon din naman. Kailangan na natin gawin to for the country. Sa bagay, kasi nirepresent ninyo yung Pilipinas. Yes. Masarap sa pakiramdam na may mga Pinoy naman umakyat doon. Yes. Totoo. Tapos pagbalik nyo dito, successful kayo nakaakyat, di ba? Yes. So pagbalik nyo dito, dami nyo ng sponsor.
bigyan na naman kami ng kahit sandal. Sana naman. Oo. Kasi totoo yan, pagbalik nyo dito, Oo. marami na nag-sponsor, mga sandugo, mag-i-sponsor yan. Mm. Yung mga pang-accessories na pang-climb. Pang climbing. Oo, pag na-picture kayo doon, tapos na-picture kayo doon, nakaakyat kayo doon. Oh. Marami ng sponsor. Huwag kaming kalimutan. Bigyan kami ng kahit ng mga Oo t-shirt, saka sandal. Pero sama kayo sa amin Oo. susunod sa Everest para Oo. kayo rin. Hindi, doon lang ako sa baba. Doon lang ako sa baba. Kantayin lang ako sa inyo. Oo. Ano yung mensahe ninyo sa mga kagaya nyo na, sabihin na natin na yung mga newbies Mm. na gusto ring sabakin yung nasabak nyo na sa, nandun na kayo sa sa kalahati ba yun? Or almost 1/4? Mm-mm. Diba? Ano yung mensahe nyo? So ano lang, siguro magkaroon kayo ng goal sa inyong hobby, sa inyong sport, Oo. sa inyong passion. Tapos unti-unti nyo, huwag nyo mamadaliin. Tapos huwag kayong susuko. Yun lang yung ko. Medyo mahirap yan, kagaya ng Everest na aakitin natin, kagaya ng mga bundok na inaakit natin. Mm-mm. Pero once you succeed, magsimula ka sa maliit, Oo. nag-succeed ka sa unang goal mo, magkakaroon ka ng next goal sa buhay mo or sa iyong passion. Mm. Yun lang, tuloy nyo lang. Ako naman, akyat lang kayo ng akyat. Kasi, hindi nyo alam kung anong pwedeng mangyari na Mm-mm. meron kayong pwedeng ma-experience. Maging gutom kayo for learnings. Yun lang, huwag nyong ilimit ang sarili nyo. Tuloy-tuloy lang. Pero nai-imagine ko sa inyo, kaya parang na-appreciate ko din yung mga ginagawa nyo na, yung simpleng bundok nga lang, parang, diba, parang nakakabagot na isipin. Yung sa inyo talaga, araw o gabi, almost, buwan pa. Diba? For the love of, Yes. the mountain, ha? Mm. So, paano kayo humugot ng pagmamahal na dyan, ng walang hiya pagmamahal na yan? Diyos ko po, pagmamahal ba talaga yan? Or, That's part of adventure. grabe, no? Oo. Anong klase pagmamahal yan? Parang Hindi kaya addiction yun? tinanggap na namin na ito yung passion namin, ito yung calling namin sa buhay namin. Tinanggap na namin. Sabihin lang natin addiction. Nakaka-addict din. Oo, kasi marami rin umano Oo. dun pag nandun sa Parang mga ibang sports din, no? Oo. Then, basketball, addict ako sa basketball. Kahit Oo. pinipigilan ako ng asawa ko, hindi, may laro kami ng Ganun din kami. Naano ka na ba? Naka-experience ka marami Miguel ng parang na-fracture ka? Or kaya na-injury ka? Na-injury ako one time, pero medyo matagal Nahulog ka? na. Siguro na-overuse lang yung part ko ng tuhod, pero Oo. naka-recover na ako nun. So, that time, natutunan ko na kung paano hindi masyado ma-pressure yung tuhod ko Mm-mm. hanggang sa Nagkaroon ka ng pain or yung parang namaga yung mo, ugat? nagkaroon ng crack yung isang part ng ligaments ko sa tuhod. Overuse? Pinigilan ako ng doktor ko noon, huwag ka na umakyat muna, pahinga ka na. Ako, hindi pwede. That's my love. Naka-recover ka naman? Naka-recover naman ako. How long? Isang buwan? Sabi sa akin ng doktor, kahit mga 1 year, pero after 1 month, umakyat na rin ako eh. Pero dahan-dahan lang, nagdahan-dahan ako hanggang sa siguro na-immune na yung tuhod ko sa sakit. Oo. Hindi ko na maramdaman yung pain. Wala na naman ako ngayon nararamdaman. Okay na. Yun lang. Ikaw, Jeno, Ako, hindi ka ba nahulog? medyo careless kasi ako eh. So, Ayun, madalas yun ako matapilok. Madalas Careless nila. ba tawag doon? O May Medyo- pagkat, tangengers. may pagkatangengers din ako Tangengers. minsan. O yun, So, yun, yun nga, yung mga- tinitignan yung dinadaanan, Oo. bigla na lang natapilok eh. Oo. So, admittedly yun. Natatapilok ako, nahuhulog ako. Pero over time na kukorek mo na yan. Oh, Lalo na ngayon, naakyat na kay Sir Chris. over time, nasasanay na din yung katawan ko. Kumusta naman yung yung preparation? Sapat na ba yung funding nyo Ah, para sa Everest? Yung sa funding, sa ngayon humihingi pa rin kami ng suporta Mm. from our Filipino communities, yung mga ating mga kababayan, no? Dahil sa pagtulong yung to, hindi lang naman yung pangarap namin ang matutulungan nyo, siyempre. Yung Buong Pilipinas. buong Pilipinas, yung pride ng Pilipinas. ating iwawagayway ulit natin ang ating Magdadala bandila. kayo ng watawat doon. Of course, Very proud much. and loud. yan ang hindi Yes. pwedeng maiwan. Tama. No? Ayos yan, no?
Pag uwi niya dito, sa picturean kayo, ay, naku, eto naman yung watawatan naman natin. Ando na naman. So, open kayo for donations? Yes, yes. Mm. So, paano ba sila keep in touch sa inyo? So, meron kaming official Facebook page. Mm-mm. So, that's Philippine 14 Peaks Expedition Team. Andun lahat ng payment channels namin. Pwede kami i-message sa mga gusto mag-support. So, any amount will do. Any amount. Items. Items, any amount. Pero ngayon talagang nagpo-push kami for financial. Oo. Yun. Kasi yung figure na minention mo kanina, masakit sa banks yun, ha? Medyo masakit talaga yun. Oo. Although, marami yata kayong nakatago dyan. Pero masakit pa rin sa banks Sakit, yun. Mm. Lalo na kung nakafocus kayo sa practice ninyo, Mm. dyan sa pag-aakyat-akyat ninyo. Mm-mm. So, hindi nyo na siguro naasikaso yung mga businesses nyo kung meron man. Mm. Di ba? So, paano ba sila mag-lend ng help sa inyo? Doon lang sa Facebook. Kasi andun naman na yung payment channels namin, GCash, PPI, andun naman na. Tsaka hindi lang yung kahit konting suporta verbally. Oo. Go Mix, go Oo, Geno. parang kahit ipagdasal na Sobra. lang kayo, no? Oo, pagdasal. Moral. Spread Grabe. the word. Yung makaboost ng moral, Oo. no? So, kailan ulit yung yung akyat nyo dun sa Mount Everest? April 14. April 14 hanggang End of May, early First week June. of June, mga ganyan, medyo matagal. So, anong i-expect ng buong Pilipinas sa inyo? Expect nyo na kami ni Miguel gagawin namin ito para sa ating lahat, para sa buong Pilipinas. At we will do our best Puso. to summit. Puso. Oo, buong puso yan. Buong puso. Wawagayway ulit natin ang ating bandila. Na-expect nyo sa amin. Sarap kaya nandun kayo sa peak, di ba? Yes. Tapos, nandun yung watawat natin. Yes. Tapos dala-dala nyo. Nako, talaga pag uwi nyo dito, daming sponsor niyan. Kasi ganun yung mga natin dito eh. Gusto nila may ROI muna, makita muna yung ebidensya, di ba? Makita muna nila yung outcome ng sipag. Pag nandun na, saka pa sila mag-pledge. Oo. So, from then, pwede, isalin nyo na kami sa Gracia niyan, ha? Kasi guys, ito pong mga mountaineers natin, pwede po kayo mag-lend ng love sa kanila. Yes. O pwedeng amount, pwedeng moral para ma-boost po sila kahit pa paano kasi whether we like it or not, pag naiakyat po ang Pilipinas, yung watawat ng Pilipinas, yun yung din natin, yung parang isa sa mga rason makikita naman tayo sa mapa. Yes, exactly. Yun. So, wala na akong sasabihin sa inyo kasi mukhang napahanga nyo na ako ngayon pa lang. Wow. So, I wish you guys na mag-succeed sa gagawin ninyo at sana yung Mount Everest maging mabait sa inyo. Thank you. Kasi Thank you. marami na tayong mga kababayan na nakapunta doon. Pero iba pa rin kung maraming makakapunta lagi Exactly. para may susundan yung mga newbies. Yes. Lalo na yung mga tumatahak sa mga nagawa nyo na. Di ba? Para magkaroon din sila ng inspirasyon. Tama. Na marating nyo rin to. Yun. At Pero- nandito kami para gumabay. Sa kanina, nag-usap-usap tayo, di ba? Bago nyo nagawa yan at gagawin yung Mount Everest ngayon, marami na kayo nagawa dito sa Pilipinas. Di ba? At marami na rin kayong mga experience na siguro masarap baunin yan pagdating ng panahon pag kayo na yung nagle-lecture ng mga newbies. Tama. Di ba? So, sa ngayon pa lang, proud na ako sa inyo. Maraming salamat sa oras ninyo. Once again, paano kayo kontakin? Pwede nyo kami message sa Philippine 14 Peaks Expedition Team. Ikaw, Miguel, the same lang? Same lang. Same lang. Alright, maraming salamat po para sa panibagong podcast ni Idol. Kasama po natin yung mga masisipag at talagang masasabi natin na pinagpraktisan ng One to Sawa si Geno and Miguel para sa ating Mount Everest. Ano title nun? Expedition. Expedition. Yun. Maraming salamat. Ito po ang podcast ni Idol. Ito po si Johnny B. Thank you. Thank you.